Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Babul Ashir fi Salatil Jumu'ah, Chapter 10 sa Kitabus Salah, yung tungkol sa Jumu'ah, inshallah. Al-Mas'alatul Ula, yung unang aralin dito inshallah. Hukmuha wa dalilu dalik. Ang hatol daw sa Salatul Jumu'ah at ang batayan dito. Sa sinasabi, Al-Jum'atu fardu ainin al-rijali. Ang Jumu'ah ay fardu ain sa lalaki. Ibig sabihin lahat ng lalaki ay obligado na dumalo sa Salatul Jumu'ah. Pero siyempre meron itong mga hangganan. Hindi ito obligado sa musafir, sa naglalakbay. Pwede silang hindi magsala ng Jumu'ah. Kumbaga magsasala lang sila ng duhur. At gayon din ang tao, sinasabi ng mga scholar, kalagdagang detalye. Kung siya ay malayong-malayo talaga sa masjid, at may tinukoy pa nga yung mga scholar na yung isang farsakh, yung farsakh 5 kilometro, kung ang lugar niya, yung bahay niya o panggagalingan niya ay mas malayo pa sa 5 kilometro doon sa masjid na may Salatul Jumu'ah, maaring hindi na rin siya obligado na mag-Salatul Jumu'ah dahil ang ibrah ay ang pagiging obligado nito sa lalaki na mukim na hindi naglalakbay at nakatira doon sa lugar, sa area malapit sa masjid. Pero syempre kung pupunta yung tao, sasakay siya ng sasakyan o magko-commute papunta doon sa masjid na may Jumu'ah, pwede naman inshallah. Pero natukoy lang nila yon bilang hangganan. At syempre yung Salatul Jumu'ah, ginagawa lang ito sa jami, sa masjid na mayroong Salatul Jumu'ah. Bawa merong mga nagta-travel, may mga naglalakbay, titigil sila sa gas station, merong magkukutbah, tapos may mag-iimam para sa Salatul Jumu'ah, magsasala sila ng 2 raka'ah na Jumu'ah. Walang ganon, hindi ito isinabatas. Hindi ito isinabatas. O kaya yung isang pamilya sa bahay nila, magtitipon sila, may magkukutba, magsasala sila ng 2 raka'ah, hindi rin. Ito ay gagawin lamang sa jami o masjid na naitalaga na mayroong Salatul Jumu'ah dito. At sa grupo ng mga masjid na nasa loob ng farsakh na ito, yung 5 kilometro, o kahit ilan yung matukoy ng jamaa doon ng mga Muslim, na kumbaga radius, kung ilan lang dapat ang jami, ganon dapat. Halimbawa sa isang barangay merong 5 masjid, at ang 5 masjid na ito ay sarado kapag Jumu'ah, liban na lamang sa isa na magiging jami, yun ang mas tama. Hindi yung lahat sila may Salatul Jumu'ah. Hindi yung lahat sila may Salatul Jumu'ah. Nang sa gayon ay matitipon yung mga tao sa isang lugar lang kapag Jumu'ah, inshallah. So nga, ang Jumu'ah ay fardu ain sa lahat ng kalalakihan. Sinabi ni Allah sa Suratul Jumu'ah, verse 9, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati mi yawmil jum'ati, fas'aw ila dhikrillahi wa darul bay'. O mga nanampalataya, kapag tinawag na ang Salatul Al-Jumu'ah, ay tumungo kayo sa pag-aalala kay Allah at iwan ninyo ang pagbebenta. Iwan ninyo ang pagtitinda, isaran ninyo ang inyong mga tindahan, itigil ninyo ang trabaho, at tumungo sa sala ng Jumu'ah, inshallah. At yun nga, Ruwahul Jumu'ah, wajibun ala kulli muhtalim. So siyempre sa kalalakihan na obligado na tumungo sa Jumu'ah, ito'y para doon sa mga kalalakihan na nasa hustong edad, nasa edad na ng pagbibinata.
Yung babae, hindi naman sila pinagbabawalan na pumunta ng Jumu'ah, pwede silang pumunta, inshallah. Merong hadith, iniulat ito ni Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yaqtabanna Allahu an qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Marapat na tumigil ang mga tao sa pag-iwan nila sa salatul Jumu'ah o kumbaga dahil kung gagawin nila ito ay tatakpan ni Allah ang kanilang mga puso at sila ay magiging kabilang na sa mga gafilin, sa mga nalilingat. Ibig sabihin sa mga hindi tumatanggap ng gabay ni Allah. Sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi annal jum'ata fardu ainin. Ang kahulugan nito nung ayah at nung hadith, ang Jumu'ah ay fardu ain. At gayon din doon sa hadith na mababanggit sa susunod na mga bahagi dito inshallah. Na ito nga, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Ang Jumu'ah daw ay wajib para sa lahat ng Muslim. Ang Muslim na tinutukoy dito, lalaki lang ang tinutukoy dito. Yun nga, al-mas'alatu thaniya, kanino ito obligado? Alaman tajib. Tajibul Jum'ah ala kulli muslimin dakarun hurrun baligun akil. So dito, binanggit na kung sino-sino ang obligado na mag-Jumu'ah. Muslim na lalaki na malaya, na nasa hustong edad at nasa matinong pag-iisip. So lahat ng ito ay mga pangunahin din na mga kondisyon sa sala. Liban na lang yung dakar at yung hur, na dapat lalaki at malaya. Yung lalaki, naintindihan na natin ito na ito ay katulad lamang din ng salatul jama'ah. Obligado ito, fardu ain sa lalaki. At yung hur, karagdagan ito na kondisyon dito, kasi kung meron pang alipin, halimbawa sa panahon natin ngayon, wala nang alipin ngayon, pero kung meron man, ay hindi siya pwedeng mag-Jumu'ah, liban na lang napahintulutan muna siya ng kanyang amo. Okay, na makapag-Jumu'ah. Katulad ng iba pang mga gawain na maaring kakailanganin ng alipin ang pagpayag ng kanyang amo. Pero syempre pareho lang. Kung hindi siya papayagan ng amo niya na mag-Jumu'ah, edi magsasala siya ng duhur. Hindi pwedeng iiwan niya ang duhur. Ito ay para lamang sa Jumu'ah. At syempre, karagdagang kondisyon, qadirun ala ityaniha, yung merong kakayanan na tumungo rito. At syempre, mukim, siya ay residente doon sa lugar, malapit sa lugar na may salatul Jumu'ah, malapit sa jami. Kaya nga natukoy ko kanina yung opinion ng ibang mga scholar na kung sa loob ng radius na 5 kilometers mula sa lugar na panggagalingan mo ay merong masjid, obligado kang pumunta roon para sa Jumu'ah kung may salatul Jumu'ah doon. Okay? Pero kung malayo, pwede pa rin naman pumunta, inshallah. Paano yung halimbawa, 5 kilometers tapos 5,001 meters? Bakit tatanong ng kambal paano yung lampas ng 1 meter? Palampasin nyo na yan. Pumunta pa rin kayo ng Jumu'ah, inshallah. Gawan ng paraan ng pagpunta ng Jumu'ah, inshallah. Yung ganon, ano lang yun? Kumbaga, pananaw ng mga scholar, nga na hindi magkakaroon ng masyakka o paghihirap yung tao patungo sa masjid. Okay? So kung mula rito, ang 5 kilometers nasa mga ano yun hanggang Parok, 5 kilometers mula rito. So mga ganun kalayo. Pero ngayon, halos hindi na ito katanggap-tanggap na dahilan na hindi ka pupunta ng salatul Jumu'ah dahil malayo yung masjid, dahil meron namang sasakyan ngayon. May paraan para tumungo ng salatul Jumu'ah at yun ay maaring, kumbaga pananaw nga nila na dahil sa pagbabago ng panahon ay hindi na magagamit ng tao para pangatwiranan ang hindi niya pagdalo sa Jumu'ah. At hindi ito obligado, fala tajibu
ala abdin mamluk, aw imraatin, aw sabiyin, aw majnunin, aw maridin, aw musafirin. So hindi ito obligado sa alipin. Yun nga, di ba, kondisyon kanina na dapat ay malaya. Hindi ito obligado sa alipin, pero kung papayagan nga siya ng kanyang amo, pwede. Hindi ito obligado sa babae, kasi yung kondisyon kanina, dhakar. Hindi ito obligado sa bata, kasi ang obligado ito doon sa balig, doon sa nasa hustong edad. At gayon din, hindi ito obligado sa baliw, dahil kondisyon dito yung, obligado ito doon sa may matinong pag-iisip. Yung marid, hindi ito obligado sa may sakit, dahil obligado ito doon lang sa may kakayanan na tumungo sa Jumu'ah. At syempre, hindi ito obligado sa musafir, dahil ang obligadong pumunta doon yung mukim. Pero yun nga, halimbawa nga, pupunta yung babae, pupunta yung bata, o pupunta doon yung naglalakbay, walang problema. Walang problema, inshallah. Yung may sakit, hindi pa rin kasi hindi nga siya pupunta ng masjid para sa 5 sala, di ba? Upang gumaling siya kagad para makapagpahinga. So hindi rin niya pwedeng obligahin yung sarili niya na pumunta sa masjid. At lalo naman yung baliw, kasi yung baliw, unang-una, yung sala mismo, hindi obligado sa kanya. Yung sala mismo, hindi obligado sa kanya. So, kumbaga, walang option para sa kanya na pupunta siya sa masjid para sa Salatul Jumu'ah. So, nga, al-Jum'atu haqqu wajibin ala kulli muslimin fi jama'atin. Ang Salatul Jumu'ah ay obligasyon para sa bawat Muslim sa isang jama'ah. Iliban na lang sa 4. Abdun mamluk, alipin, o imraatin, babae, o sabiyin, bata, o maridin, may sakit. So bagaman hindi na natukoy dito yung musafir, understood na kabilang yung musafir sa mga hindi obligado sa kanila ang Jumu'ah. Hadith ito na iniulat ni Abu Dawud. Wa amal musafiru fala talzimuhu al-Jumu'ah. Yun nga, ang musafir hindi siya obligado na mag-Jumu'ah, pero kung gusto niya, pwede siyang dumalo ng Jumu'ah, inshallah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagsala ng Jumu'ah habang siya ay naglalakbay. Wa qad wafaqa yawma Arafa fi hajjatihi Jumu'atun. Minsan daw nangyari yung Arafah, yung araw ng Arafah, yung kasyam na araw ng Dhul-Hijjah, at ito'y natapat sa Biyernes. So nagkutba ng Arafah, pero hindi sila nagsala ng Jumu'ah. Wa ma'adhalika sallaha dhuhran wa jama'al asr ma'aha. So nagkaroon ng khutba sa Arafah, pero hindi siya nagsala ng Jumu'ah. Nagsala sila ng duhur kasama ang asr. Amal musafiru alladhi yanzilu baladan tuqamu fihi al-Jumu'ah fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Pero kung yung musafir naglalakbay, tumigil siya sa isang lugar na merong Salatul Jumu'ah, ay mas mainam pa rin na magsala siya ng Salatul Jumu'ah kasama ang mga Muslim sa lugar na yon. Halimbawa, merong bisita dito, musafir siya, so dadalo pa rin siya ng Jumu'ah, inshallah. Pero nga, kung nandun ka sa kalsada, at wala naman talagang, kumbaga, masjid doon, meron lang gas station, titigil kayo para magkutba, walang dalil doon. Pero ito, kapag merong malapit na masjid, na merong Jumu'ah sa tinigilan ng musafir, pwede siyang dumalo doon, inshallah. Amal musafirul ladhi yanzilu, hindi, nalampasan na pala natin. Wa idha hadaraha al-abdu, awil mar'atu, awil sabiyu, awil maridu, awil musafiru, sahat minhu. So dito nga, di ba? Kung ang alipin daw o babae o bata o may sakit o yung musafir ay dadalo sa Jumu'ah, wala namang problema, tanggap ito sa kanila. Pero hindi nabanggit dito yung majnun. Kasi majnun, aslan, originally wala namang sala para sa kanya. Hindi obligado sa kanya ang sala. Wa ajza'athu an salatid dhuhur, at sapat na ito yung Salatul Jumu'ah para sa musafir, lalong-lalo na
bilang pampalit ng duhur. So hindi na niya kailangan magsala pa uli ng salatul duhur kung nagawa na niya ang salatul Jumu'ah. At yun nga, kung gugustuhin ng musafir na magsala ng asar pagkatapos ng salatul Jumu'ah, pwede rin. Pwede rin, inshallah. Although may ibang mga scholar, may pananaw sila na hindi pwedeng magkasama ng ang Jumu'ah at asar dahil ang Jumu'ah ay hindi duhur. Naintindihan nyo? Ang Jumu'ah hindi siya duhur, kaya yun yung pananaw ng ibang scholar. Pero ano naman, may mga scholar din na nagpahintulot dahil hindi nga Jumu'ah o hindi nga duhur ang Jumu'ah, pero ang Jumu'ah ang kapalit ng duhur, so pareho lang. Al-mas'alatu thalitha, pangatlong usapin, waqtul jum'ati wa huwa waqtud dhuhr. Ang oras ng Jumu'ah ay ang oras ng duhur. Ibig sabihin dito, kung kailan magsisimula yung khutbah, at na pagkatapos ng khutbah, syempre magkakaroon ng sala. So dapat magkakaroon ng khutbah kapag nag-adan na ng duhur. So dito ipinako na natin yung khutbah sa 12:30. Pasok naman yung duhur kasi hindi naman ito lumalampas. Ang adan ng duhur ay hindi naman lumalampas ng oras ng 12:30. So mapaaga man ang adan ng duhur o late, hindi naman siya lumalampas ng 12:30. So tama yung oras pa rin natin, inshallah. Na itong tinutukoy nga, min ba'di zawali ila an yasira dhilli shay' katawlihi. Na yun nga, hanggang mula sa tanghaling tapat na lumubog na ng kaunti yung araw, hanggang sa lumubog na yung araw sa oras ng asar, ng anino, ng tinatamaan ng araw ay kasing haba ng taas nito. So yun ay oras mismo ng asar. So ito ay ayon doon sa hadith na iniulat ni Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hina tamilus syams. Hina tamilus syams. Kumbaga nagsasala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Jumu'ah kapag kumbaga bumaba ng konti yung araw. So oras din mismo ito ng duhur. Wa huwa al-marwi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim. At ito rin ang iniulat na ginawa ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Wa ala hada faman adraka rak'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Ngayon nga, sino man daw ang makaabot ng kahit isang rak'ah ng salatul Jumu'ah ay kahit isang rak'a lang bago pa lumipas ang oras ng duhur, ay tama pa rin ang kanilang salatul Jumu'ah. Naintindihan nyo? So, halimbawa may mga tao, late na sila na nakapagsala ng Jumu'ah. Malapit na mag-adan ng asar. At nabutan na lang nila yung, kumbaga, nasimulan, bigay tayo specific na sample. 3:15 ang adan ng asar. Nagsalatul Jumu'ah sila, 3:10. Yung unang raka'ah, natapos nila ng 3:15 kasi 3:15 adan ng asar pero doon na lang nila nagawa yung pangalawang raka'ah. So tama pa rin yung oras nila ng salatul Jumu'ah, insyaallah. So tinutukoy dito, hindi yung khutbah, lilinawin ko rin pala, hindi yung khutbah, yung salatul Jumu'ah. Okay? Kasi meron pang ibang pananaw tungkol sa khutbah na maaring mapaaga pa ito bago pa yung oras ng duhur. Okay? So yung tinutukoy dito yung salatul Jumu'ah na dapat ito ay gagawin sa oras ng duhur, mula sa oras ng duhur hanggang sa pagdating ng oras ng asar. So kahit isang rak'a lang ang magawa nila, ay tama pa rin ang kanilang sala. Maring may iba't ibang dahilan. So nilinaw ito ng mga scholar, maring may iba't ibang dahilan kung bakit nalilate yung Jumu'ah. Halimbawa, late yung khatib, hinintay nila yung khatib, dumating siya, mag-aasar na. So, pwede mangyari yun. O merong, basta, kung halimbawa may mangyayaring ganito, so ito yung sagot, na pwede pa rin magsala ng Jumu'ah, kahit malapit na ang salatul asar, ang oras ng asar, kahit isang rak'ah na lang ang maabutan ng mga tao sa
Jumu'ah sa tamang oras nito, walang problema, tanggap ang Jumu'ah nila inshallah. Wa illa sallaha dhuhran. At yun nga, kung hindi naman nila ito maabutan, ay magsasala na lang sila ng duhur. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah. Sino man ang maabutan niyang kahit isang rak'aan ng sala ay inabutan na nga niya ang sala na iyon, ang sala ng jamaa o sala ng Jumu'ah. Ngayon inshallah, panghuli ngayong gabi, anyway, hahatiin na natin ito kasi itong pangalawang bahagi, yung sumunod na mga bahagi ay tungkol sa khutbah, inshallah. At ito ay matututukan pa natin. Pero babanggit na natin itong mas'alatul rabi'ah, yung pang-apat na aralin. Al-khutbatu ruknun min arkanil jumu'ah. La tasuh illa biha. Ang khutbah ay rukun na kabilang sa arkanul jumu'ah at hindi magiging tama ang jumu'ah liban na lang na may khutbah. Ibig sabihin, halimbawa, yung mga tao, magsasala sila ng salatul jumu'ah ng 2 rak'a pero hindi nagkhutbah yung imam, hindi tama yon. Hindi yon tatanggapin bilang jumu'ah dahil ang khutbah ay rukun ng Jumu'ah. Naintindihan ba ninyo? Magkaiba yung salatul Jumu'ah sa khutbah. At silang dalawa ang tinatawag na Jumu'ah, magkasama. At hindi rin naman pwede magkhutbah na walang salatul Jumu'ah. So silang dalawa ay dapat na naroroon. Limuwadabatihi sallallahu alaihi wasallam, at ang dalil yung patuloy na pagsasagawa nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li muadabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa adama tarkihi laha abadan. Hindi niya ito iniwan kahit kailan. Wa huma khutbatan, at ito nga ang khutbah na ito ay 2 khutbah. Nang pagitan ng 2 khutbah na ito ay ang pag-upo ng imam. Di ba, pag magkukhutbah ng isa, tapos titigil yung imam, uupo, tapos tatayo na naman siya ng pangalawang khutbah. So, yun ay 2 khutbah. Na ang pagtigil na ito ay maaring pagtigil na maikli lang, mga ilang segundo. Ngayon, kailangan bang umupo ng imam sa pagtigil na ito? Sinasabi ng mga scholar, yun ang pinakamainam, nang sa gayon ay makikita ng mga tao na 2 talaga yung khutbah. Na meron talagang pagtigil. Ngayon, kung wala siyang upuan, pwede siyang umupo sa sahig. Ngayon kung yung katib, hindi niya kayang umupo, halimbawa nakatayo lang siya, na ibig sabihin, pag umupo siya, mahirapan na siyang tumayo dahil sa iba't ibang kadahilanan. So maaari naman siyang nakatayo lang, pero yun nga, titigil siya, hindi na siya magsasalita. Tapos sa pangalawang khutbah, magkakaroon uli ng mukaddimah at itutuloy na niya yung natitira sa kanyang khutbah. Ito nga ay 2 khutbah, khutbatan. Yushtaratu lisihati salatil jumu'ah an yataqaddamaha alas sala. At kondisyon din sa khutbah na ito na mauuna ito kaysa sa salatul jumu'ah. Mauuna ito kaysa sa salatul jumu'ah. So baligtad dito ng Eid. Sa Eid mauna yung sala. Idul Fitr, Idul Adha, mauna yung sala. At meron ding sunna actually sa salatul khusuf, sa pagkatapos ng sala ng eclipse, may mga naulat na nagkhutbah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So minsan ginawa ko rin yun na nagkhutbah. Pero ilang beses na ba nagsalatul khusuf dito? 3 na yata. 3 beses nagsalatul khusuf ako dito. 1 beses lang ako nagkhutbah. Ibig sabihin kasi may mga panahon na hindi nagkhutbah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at may mga panahon na nagkhutbah siya. Kaya ganun din yung ginawa ko. So, dito sa khutbah, mauuna talaga siya sa sala kapag Jumu'ah. Kapag Eid, Salatul Eid, mauuna ang sala kaysa sa khutbah. Alhamdulillah. So, tutuloy natin to bukas. Inshallah, tatalakayin na natin yung iba't iba pang mga ahkam sa khutbah at yung kabuuan nga rin ng Jumu'ah. Inshallah. Lalong-lalo na yung mga pinahintulutan at bawal na gagawin kapag may khutbah o salatul Jumu'ah, inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.